Tara po, usap po tayo ng masinsinan. Naks naman talagang masinsinan. On the contrary, talagang masinsinan po. It's not a joke. It's something na napapansin ko. Actually, marami na po nagsabi nito sa akin. At marami na rin po akong vlogs na napanood regarding this. Pero ito yung vlog ko na kung saan sasabihin ko yung mga observations ko according sa experience ko dito sa mga taong ito. Okay, meron po kasi akong isang kamag-anak na ganito ang tawag dito, situation. Okay, ito po yung mga tinatawag nating mga false converts. False, I mean, yeah, people nowadays are looking for something. Actually, hindi ko po mahanapan ng word. Ano ba yung hinahanap nila? Maaring may void sa puso nila, pero ang malungkot pong yan, yung void na hinahanap nila sa mga puso nila, hindi nila alam yung totoong void. I mean, yung totoong kakulangan, hindi nila alam. Okay, like for example, ganito po. Yung sinasabi ko pong kamag-anakan ko, okay, siya po ay member ng broken family. Yung tiyahin ko at saka yung tiyuhin ko ay nagkahiwalay. Ano? Yung tiyahin ko ang kamag-anak ko, bali tiyuhin na rin ang tawag ko. Bali ito po ay kaasin ko, no? Siya po ay member or product ng isang broken family. Makinig po tayong mabuti. Baka isa po kayo sa mga ganito. Lumaki po itong taong ito, talking to my cousin, na talagang merong lack, L-A-C-K, kakulangan kung tawagin sa Tagalog. Hanggang one time, doon sa dating inaatinan kong institutional church, no? Ito pong pinsan kong ito ay nagandahan ng husto doon sa church na yon dahil air condition, nagkaroon siya ng mga barkada, nagkaroon siya ng sense of belonging. You know what I mean? Isinama siya sa isang group. And yet, there and there, hindi ko napapansin na meron siyang, meron siyang growth, no? Yung lumalago, wala eh. Pero gusto niya laging sumasama sa mga youth camp. Last decade, usong-uso po yung mga youth camp. Ngayon, nasa 20s na po niya siya eh. Last year, mga 13 siya, no? 14 siya. Okay, nasa 20s na po siya ngayon. I think he's 23 right now, yung pinsan ko. Kaya sabi ko, last decade, itong cousin kong ito, panay sa youth camp. Kuya, saan bang youth camp? Ay, hindi ako sasama. Ganon. Pero siya, sumasama siya. Lagi siyang aktibo doon sa institutional church na yon. During that time kasi, tinatabangan na ako doon sa church na yon kasi may mga nakikita na akong mali sa pamamaraan. Unang-una, yung tinatawag na, anong tawag dito? Yung manipulation, nakikita ko na roon. Pero siya, hindi niya inda yun. Okay, siya gusto niya yung tinatawag na comfort. Okay, air condition yung room, ganyan. Tapos, nagkaroon ng gawain ng Panginoon dun sa isang lugar na hindi naman air condition. Inimbita ko itong pinsan kong ito. Hindi siya pumunta. Pero I think inuohan niya ako, hindi siya pumunta. Na pag-alaman ko na tumitingin sa comfort, maganda yung lugar, meron siya mga ka-jamming, Nagkaroon siya ng barkada doon. Nagkaroon siya ng mga barkada. Yun ang hinanap niya. Kasi yung church na yan, yung institutional church na yan, meron ding hawak na eskwela, na school, na rinaran nga nung pastor. Pastor ang nagraran. Kumbaga parang, talagang hindi lang parang, talagang negosyo po siya na, sorry po doon yung aso makulit. Negosyo po talaga na matatawag po itong institutional church na ito. Kaya nagkaroon siya ng mga barkada until, nagkabisyo na, makinig po mabuti, nagkabisyo na, ganun, up to now, until now. Binigyan ko siya ng Bible last month, kung hindi ako nagkakamali, I gave him a Bible. At hindi ko alam kung binasa niya, pero I think itong taong ito talagang wala. Ito po sinasabi ko po sa inyo, ito naman po
bungad lang po ito na naobserbahan ko. Ngayon, ang dami pong mga ganyan, mga false converts. Kasi unang-una, baka hindi naman po i-present yung gospel sa kanila. Doon sa kanilang ina-attendan na yan. Okay? Baka hindi naman po sa kanila ito i-present, kaya false converts po sila. Okay? Yung iba naman po, pag nakarinig ng Bible study, iba sumasama kasi sila po ay lugmok ng problema, down na down. Pero pagdating doon sa Bible study, bibigyan lang sila ng mga comforting verse. Hindi po masama yun, ha? Mga comforting verse, ganyan-ganyan. For I know the plans I have for you. Yan, paborito nila yan eh. Tapos gagaan ang kalooban yun. Siyempre, on the natural, gagaan po eh. Maski unbeliever eh. Natural po yan eh. So, gumagaan yung pakiramdam nila. Pero, hindi sila interesado kay Jesus Christ. They're not interested. Makikita po ninyo yan. Kaya false converts, nandoon sila kasi gumaan yung pakiramdam nila. Gumaan yung pakiramdam nila. Pero yung magbasa ng Bible, hindi. Yung iba nga dyan, maski pinatanggap na talagang sumasabay lang. Kaya sabi ko yan, mga altar call, unbiblical yan eh. Kaya mas maganda kung papatanggapin mo yung tao, binigyan mo siya ng knowledge kung paano namatay si Jesus sa cross para sa kanya. Kailangan na yan maniwala doon. At pag talagang naniwala siya doon, magbabago ang buhay ng taong yan. May bunga kahit papaano sa umpisa. Okay. Unang-una, ayaw niya na ng kasalanan. Nagkakasala pa rin tayo, pero talagang wala na tayong gana dyan sa kasalanan na yan. Kasi may bago tayong nature. Sabi ng 2 Corinthians 5:17. Ito kung sinasabi ko po mga taon doon, dami. Lalo na po sa daigdig ng showbiz. Marami ako nakita rin dyan ng mga artista, showbiz personalities na parang nagpabautismo pa, nang ganun-ganun, pinakita pa sila sa TV. Pero ngayon parang balik sa dati, parang wala rin. Ayun ang sinasabi ko, false converts. Totoong may false converts po. Totoong may false converts. While hindi nakikita sa panlabas yung salvation, pero ito naman pong sasabihin ko, hindi may pagkakaila sa isang taong tumanggap kay Jesus na siya ay tumanggap na sa Panginoong Jesus dahil automatic lalabas yan, automatically. Pero not necessarily makita mo. Pero lalabas yan automatically. Meron siyang gana sa Word of God, nagdi-devotion kada umaga. Hindi ko sinasabing pag nagdi-devotion ka, madadagdagan yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Hindi po. Wala kang ginawa para mahalin ka ng Diyos, di ba? At wala ka rin pwedeng gawin para hindi ka niya mahalin. Perfect ang pagmamahal niya sa isang believer. Tandaan niya, mahal niya lahat, pero mas mahal niya mga believers niya. I believe in that. Okay? So, marami pong false converts. Ang dami ko po nakikita. So, alarming po yan. Alarming yan. Magkakaalaman yan pag dumating yung rapture. Parang magnet, isang mother magnet na malaki, tapos isang magnet na dikdikin mo man, ikalat mo sa mga buhanginan. Pag nilagay mo si mother magnet, sasama lahat yung mga maliliit na mga small particles na magnet na dinurog. Dahil, yes, si Jesus ang mother magnet. Tayo yung mga dinurog na magnet, kahit saan tayo dalhin, mararapture tayo. Dahil sasama tayo kay Jesus Christ. Ganun po yun. Hindi sa gawa natin, kundi dahil doon sa ginawa niya sa krus. Maliwanag po yan. Ang sinasabi ko lang po, maraming hindi nakakaunawa ng gospel na sumasama sa mga nagsasabing mga Kristiyano. Dahil dito puro sila programs, puro activities. Nakalimutan nilang yung tao share ng gospel. Kunwari siya share pero hindi papaliwanag mabuti. Mas pinapaliwanag nila yung tithing, yung tithes na hindi naman naakma sa New Testament. Ganun pong ginagawa ngayon. So again, tandaan po natin, may mga false converts po. And this one is alarming dahil naliligtas lang po talaga tayo sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kung may makilala po kayong ganyan, better share them the good news. Ipaliwanag niyo po sa kanila. Mahalagang ito ay kanilang maalaman. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Lord Jesus Christ
Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all. Tandaan po ninyo to, walang imposible sa Panginoong Jesucristo, lahat mapangyayari niya. Siya lang ang makapagbabago sa tao, walang kahit sino man sa atin ang makakapagbago sa ating kapwa. Tanging si Jesus lamang po. Thank you, and Jesus truly loves us all.